Sino nga ba si Dr. Jam before maging founder and owner ng Galaura Eye Clinic? Lumaki po ako sa isang pamilya na napaka-importante yung pera. Yan ba talaga yung course na pinili mo? Gusto nila na mag-optometrist ako. Kasi siguro yung opportunity, So, ginarab mo lang siya, pero parang hindi talaga yun yung first choice mo talaga. Ano yun? Dumating ka ba sa point na gusto mo nang mag-quit? sobra. Ano yung pinaka-tumatak sa'yo doon? Parang ayoko nang gusto maging empleyado. Hindi ka ba natakot na mag-start kasi medyo risky? Baka hindi ko kaya. Pinaghirapan mo yan for 6 years yung pag-aaral. Tapos magbibigay ka lang ng free eye check-up. Paano nyo to na-discover itong training natin? I have to change something sa self ko. Nakita ko na nagko-content ka na rin. Yes. Before, hindi mo ba yan ginagawa? Hindi. Wala namang nagsabi na hindi mo kaya Yes, no? tayo lang. Diba? Tayo lang. Everything is possible. Oo. Nasa bahay ka lang, nag-scroll ka na naman ng social media mo, tumutok at manood ka ng Evitalk Podcast at manalo ng 200 GCash prize. Itag ang 5 friends, react and share, at i-comment ang hashtag Evitalk Podcast. Ano bang hinihintay mo? Sali na! Isang magandang araw sa ating mga ka-Evi viewers na nanonood sa ating mga online platforms. Halina't tumutok na sa aming Evitalk Podcast Season 3. Maraming salamat po sa patuloy na panonood sa aming Evitalk Podcast simula pa ng 2022 up until now. Maraming salamat mga ka-Evi dahil Season 3 na tayo at damang-dama namin ang inyong suporta. Kaya ano pang hinihintay nyo? Tumutok at i-share ang video na ito. My name is Miss Joycey. I'm here to inspire and make a big change in your life. Welcome to Evitalk Podcast Season 3. Excited na ba kayo kung sino ang ating Evi guest for today? Alam ko, marami na ang nag-aabang sa kanya. Hindi ko na patatagalin pa. All the way from Butuan City, she's the gorgeous optometrist and founder of Galaura Eye Clinic. Let us all welcome Dr. Jam Galaura Uriarte. Batiin mo naman, Miss Jam, ang ating mga ka-Evi viewers na nanonood sa ating Evitalk Podcast. Hello po mga ka-Evi viewers and lalo na po yung family ko dyan sa Butuan City at saka Surigao del Sur at lalo na din po yung mga employee ko ngayon dyan. Ayan, grabe. All the way from Butuan City. Kamusta Yes. naman yung iyong pagpunta dito sa aming set? Okay naman din po. Medyo malayo pero at least for experience din. And sobrang excited na ako kasi maraming matututunan ng ating mga Evi viewers ngayon. And actually, excited na silang makilala ka. Sino nga ba si Dr. Jam before maging founder and owner ng Galaura Eye Clinic? Lumaki po ako sa isang pamilya na napaka-importante yung pera. Ibig sabihin po is dapat nagtitipid kami sa tubig, sa kuryente, at sa lahat ng bagay. Control po lahat ng bagay. Ganyan. Ayan. Miss Jam, lumaki ka sa pamilya na importante ang pera and talagang kailangan magtipid. Yes Ano po. yung pinakatumatak sa'yo doon? Siguro po nung elementary ako, meron yung spring na notebook. So at the end of the school year po is, yung mga hindi nasulatan na parte ng notebook is binubuo namin, tapos tinatahi. May naalala kong karanasan ko before na naranasan ko pong magtinda ng dried fish. Kasama yung mama ko. So nagnilalako namin doon sa mga kapitbahay namin. Kasi every benta po doon, Miss Joy, is meron pa kong 2 piso. So, yun, kailangan magtipid at paghirapan talaga yung pera. Ganyan po, Miss Joy. Sa tingin mo, bakit kaya ganun yung pagpapalaki sa'yo ng mga magulang mo? Yung parents ko po kasi, doon mahirap sila. Yung papa ko is nagde-drive siya ng jeep doon sa Davao City para pangtustos niya sa pag-aaral niya. Then, si mama ko rin, may mga sideline kahit nung kabataan pa siya.
yun yung way ng pagpapalaki nila sa amin na money is very important, na kailangan mo talagang magtipid. Yan ba talaga yung course na pinili mo nung kabataan? Kabataan! nung nung pipili ka na ng course? Okay. Nung preschool po ako, gusto ko pa talagang mag-teacher. And then, nung mag-college na talaga ako, na gusto ko ring mag-engineer. Kaya lang, Oo. since sila yung nagpapaaral sa akin, gusto nila na mag-optometrist ako. Kasi siguro yung opportunity ng optometrist after graduation, maganda. Kasi yung mga aunties ko, ganyan rin. So, gusto nila na, ayaw nila akong mahirapan after graduation. Gusto nila maka-work agad ako. Ganyan. Ano yung pinaka-crucial na decision na ito na talaga yung pipiliin kong course? Ito yung gusto ko before Gusto kong maging teacher. Pero ngayon, nagtuturo ako sa mga patient. And then, regarding naman sa gusto kong mag-engineer, kasi love ko yung math. Pero, ewan ko kung love ako ng math. Pero love ko yung math. And then, nung pagka-enroll ko sa optometry, halos lahat computation. So, nandun lahat ng klaseng math. Parang win-win situations happen both with my parents. So, ginarap mo lang siya, pero parang hindi talaga yun yung first choice mo talaga. Opo. And then along the way, nung na-experience mo na yan, doon mo Na-love na ko siya na na-appreciate. Yes, na-love ko na yung optometry. Lalo na nung nakakausap ko na yung mga patient. And then lalong nakikita ko yung mga smile nila every time sinusot nila yung bagong eyeglasses. In that simple way, yun, you can give beautiful change sa mga tao. Ganyan. Oo, kasi without you, na ma-check sila, di ba, usually meron kayong free eye check-up, di ba? So parang dun, kaya pala na luminaw pa yung mata. Opo, diba? opo. Gusto ko lang isingit yung sa free eye check-up. Kasi minsan, yung ibang optometrist, inaano yan nila na, bakit magbibigay ka ng free eye check-up, pinaghirapan mo yan for 6 years yung pag-aaral, tapos magbibigay ka lang ng free eye check-up. Nakita during kasi Miss Joy na nagtatrabaho sa ibang company, may nakikita akong mga patient na walang-wala talaga sila. Nagbibigay ako ng free eye check-up just to kahit sa ganyang way lang, malaman nila na, uy, ganito na pala yung need ng mata ko. So, at least sa ganyang help, nakakabigay ako. Yes, kumbaga hindi ka muna nagiging transactional. Yes, tama Nagbigay po. ka muna ng value sa tao, depende na sa kanila. Pag may budget na sila, kasi Tama minsan, po. walang budget, pupunta, pero gustong malaman yung kondisyon ng mata. Tama no? po. Di ba, nagkaroon ka na ngayon ng clinic. Yes po. Nagtrabaho ka ba muna? Opo. Bali, sa first job ko po is sa Butuan rin. Hamora Optical for 8 months. Then after doon po, nag-EO ako for almost 3 years. And doon, gaya ng bawat empleyado na may malaking silang dream sa sarili nila. So, parang ayoko nang gusto maging empleyado. Kaya, doon nakapag-decide ako na magbukas ng own clinic ko. Pero, hindi ka ba natakot na mag-start ng business kasi medyo risky? Kung regarding sa takot, grabe, sobrang dami. Punong-puno ng takot po, Miss Joycey. Lalo na when it comes to financially, hindi kasi talaga ganyan kalaki yung savings ko to put up the clinic. Pero, luckily, I have these parents na tinulungan nila ako to start my own clinic. Ganyan. And yung experience mo ba dun sa mga previous work mo, nakatulong ba siya nung naging owner ka na ng sarili mong clinic? Yes po. Lalo na sa EO, kasi maraming patients sa EO. So, I encounter a lot of different attitudes sa mga patient. May mainitin, may masayahin. What if magkaroon ako ng own clinic? Paano ko i-handle ang ganyang attitude? Ganyan. So, paano mo yun hinahandle? Okay. Yung ganong situation? Sinasabi ko rin to sa mga employee ko na bawat patient na pumapasok sa clinic natin, isipin natin na bawat isa sa kanila may daladalang story. Malay mo, pumunta sila sa clinic natin, before doon sa bahay nila may away,
Ang iba, masaya yung previous ano nila. So, let us be like compassionate na lang. Ganyan. Sa lahat ng patient. So, bali equal yung bigay natin na service sa mga patient. Ganyan po. Ano yung pinakamatinding challenge na pinagdaanan mo dito sa first clinic mo? Yung first clinic ko is sa Surigao del Sur. So, nasa province siya. So, yung number of patients sa start ng how many months, okay pa. Ang problema is, after 3 months, I think, nung nag-open kami, nabuntis ako. And then, during na mga time na yon, para to boost our sales, nag-field kami. So, kaya lang, since buntis ako, nag-bleeding ako na time nun kasi nasistress ako. So, pinastop ako ng OB ko. So, pagka-stop ko, Miss Joycey, for field, medyo yung sales sa clinic is humihina rin. Hindi siya ganun kalakas compared sa nag-field kami. So, yun, may changes talaga. Ano yun? Dumating ka ba sa point na gusto mo nang mag-quit? Or paano yung mga ginawa mo nung time na yun? Ang daming bayarin, mga bills. I know na nahihirapan ako, napapagod na ako. And to the point na buntis ka pa. Yes. Diba? I have to keep moving talaga. So, isip lahat kung anong pwede na i-market para magkaroon ng pasyente lang. And then, paano nyo na-sustain yung business na yon? Ginawa namin, nag-close talaga kami kasi hindi na kaya. Hindi na kaya. Luckily, yung husband ko is nakakita siya ng pwesto sa Butuan City. So, parang humantong din sa point na hindi na natin kayang i-sustain yung business. Tama po. And then, nag-focus ka muna sa pagbubuntis mo? Or Actually, may anak ka na? Yeah. Miss Joycey is cesarean kasi ako. Mostly yung iba 3 months nagre-rest. Ako 2 weeks duty agad ako. Kasi kailangan. Kanina nakwento mo, nagkaroon kayo ng another opportunity ng husband mo. So, ito na yung, anong business naman ito? Nung time na na talaga si clinic, dumating si Miguelitos. So, itong si Miguelitos, siya yung tumulong kay Galaura Eye Clinic sa pagbayad ng mga bills. So parang may mga payables, kailangan pa rin isettle. Hindi porke kasi nagsara, babay na. Kailangan pa rin isettle. Ngayon, hanggang sa nabayaran, pero paano ulit na nabuo or nabuhay itong business? Nag-transfer po kami ng Butuan City. Doon na kami sa city kasi yung iniisip namin, kung sa city, mas more opportunity. So, ayun, grab namin yung opportunity, nakakita kami ng place doon, and nag-start kami ulit. So, ano yung advantage na meron kang support system with your husband? Hindi ka mahihirapan talaga. Na parang walang chance, pero because my husband ka na full support, everything is possible. Oo. Kasi ang laking tulong na positive yung husband mo. And I think kaya naging successful yung business, it's because andun yung collaboration and yung teamwork nyo talaga together. Tama po. Oo. Sa tingin mo, ano yung nagdala sa'yo? Bakit parang naging successful yung clinic? May mga challenges pa rin na nai-encounter kahit nakapag-transfer na kami ng Butuan City. And then, yung challenge na yun is nasa sarili ko. Okay. So, hindi sa client, sa customers, nasa sayo? Yes. Oo. Paano mo na-discover na parang ako yung may problema? So, hindi ko namalaya na yung pagtitipid na yun is na-apply ko na pala sa lahat ng aspeto ng buhay ko nung naging adult na ako. So parang ang kinikwento mo ngayon na hindi okay yung naging result sa'yo ng pagtitipid. Okay. So ngayon, parang noon, yun yung mindset mo. And then right now, ano yung parang, paano nag-shift? Last year, 2025, na nung pumasok na ako sa IAM Plus. Okay. So, doon ko na-realize na I have to change something sa self ko. And then, doon Miss Joycey, nung na-realize ko na yung pagiging parang scarcity mindset. Oo, na parang natatakot kang mawalan. Oo, na kasi magasto. Tsaka siguro natakot ka na rin dahil nga
nalugi kayo dun sa unang business, ayaw mo nang maulit yon. Yes, Kaya yes. kailangan meron kang spare Mm-mm. and parang ito lang talaga yung kailangan natin. Huwag na muna tayong gumastos or mag-expand or Tama. mag-explore. Tama ba? Tama po, Oo. tama. Siguro isa rin yun sa nag-transform sa'yo na before, yung bata na kino-compare. Yeah. 'Di ba? Yung una mo kasi is pagiging matipid. Pangalawa is nako-compare ka ng parents mo sa mga classmate, bakit ganito, ganyan. Pwede mo bang i-share yun? Okay po, Miss Joycey. Yung parents ko pala compare. So, ako po, lumaki ako na ang daming self-doubt. So, every time na may opportunity to grow, tinatanong ko yung sarili ko na, baka hindi ko kaya. Oo. Baka anong sabihin ng parents ko na pag ginawa ko to tapos hindi siya maging successful. Parang feeling mo you're not worthy to receive a bigger blessing. Yes, No? ganyan. Kasi Yan parang po. nililimitahan mo na yung sarili mo. Tama po. And then after that abundance training, ano yung nag-transfer naman sa'yo? Paano nyo naman na-hit yung times 3, times 4? Ano ba yung nabago sa buhay mo? Na-release ko yung mga baggages ko. Napalabas ko sa mga tao kung ano yung nasa puso ko na bigat. Okay. Kasi nung aware na ako kung bakit ganito yung patterns ko, doon na talaga nag-start yung transformation. Paano nyo to na-discover itong training na to? Yung husband ko, nakita niya kay Real Talk Darts. So, nagka-interest siya. Tapos ako, sumasama lang ako kahit walang interest. Pero yung parang hindi ka ganun ka-interest. Oo. Kasi sayang ang pera. Oo. Ang gusto ko lang na time yun is gusto ko lang sumama sa kanya. Ganyan. At first, wala yung parang intention mo Yung na willingness. mag-learn. Oo. Opo. Actually, yun na time sa Davao City yun. So, medyo malapit lang sa amin. Yung discovery na time. Sa IM Plus, na-realize ko na I have an opportunity to change pala. And dito ko rin na-realize na every time na tinitipid ko yung pera ko, tinitipid ko rin yung opportunity to grow. Ganyan. And then, nakita ko na nagko-content ka na rin. Yes. Before, hindi mo ba yan ginagawa? Hindi. Natatakot nga ako. Pinupush ako ng husband ko. Oo. Kasi since ako yung optometrist, ako Yes. dapat yung nakikita sa Oo. So, ngayon, practice lang. Practice ng practice. Eh, nakita ko nagba-viral din yung mga video. Yes. Diba? Kasi iba talaga pag ikaw talaga yung naging face of the brand, of the company. Diba? Pero yung training ba na inattenan mo is nakatulong habang ginagawa mo itong pagko-content, pagbablog? Actually, oo. Lalo na yung giving more value sa mga tao. So, parang, mas na-appreciate ko siya. kasi what we learn din talaga is yung mag-give value ka. Yes. Support each other. And yun, nakita ko ngayon sa sa clinic nyo na meron kayong free service ng eye check-up. No? Opo. And ano ba yung mga services na pinoprovide nyo dito sa clinic nyo? Okay. Una is nagbibigay kami ng free eye check-up, merong cataract screening, and then meron din kaming computerized eye check-up. Minsan rin nag-ano din kami ng contact lens fitting, lalo na yung mas mataas talaga ng mga grado, which is mas appreciated nila. And ano pa, mostly yung binibigay namin na products is eyeglasses talaga. And sa tingin mo, bakit kaya yung mga clients bumabalik at bumabalik sa inyo? Ano kaya yung services or products na ino-offer nyo? Bakit nakikilala na itong Galaura Eye Clinic? Okay. Yung nakikita ko is customer service talaga na binibigay namin. Na sinasabi ko talaga sa kanila na we should always give compassion sa lahat ng patient natin. And then, make an extra mile. Kasi may ibang mga patient ako, Miss Joycey, na alam kong hindi kailangan ng change ng eyeglasses kasi kailangan lang linisan or kailangan lang ng bagong nose pad na instead, yung parang instead na pera ako kasi bagong eyeglasses, mas pinili ko na
gawin yung tama. Oo. And then, ano din po, giving lectures sa mga patient. Kasi importante yan. Kasi minsan ang iba, nakakarinig ako na hindi nila alam pala kung ano yung status ng mata nila. So, as an optometrist, it is our job to tell them na ito yung status ng mata mo. Oo. Bakit ganito ang nangyari sa mata mo? So parang meron ka pang orientation. Yes. Kasi naranasan ko yan, di ko nalang banggitin yung clinic na yon. Para nagpa-check up ako. Tapos parang yun na yun. Ito, ibibigay na lang yung paper. Tapos Yes. wala nang explanation kung paano basahin ba itong nilagay sa paper. So sa Tama. inyo, talagang ino-orient yung mga Opo. clients. Kung anong tawag ng grado niya, mga ganyan. Kasi merong iba hindi alam. So parang ano yung feeling mo pag halimbawa nakakapag-give value ka sa mga clients? Ang sarap magbigay ng value sa mga tao. Lalo na na-appreciate nila. Sobrang gaan sa feeling. And also, ito kasi yung skills na natutunan mo eh. So, na hindi naman mananako, why not Yes. i-share mo, no? Yes. So, kasi walang, kumbaga, ang pera, nauubos eh. Pero ito, yung nakakapagbigay ka ng value, ang sarap sa pakiramdam. Tama. Oo. And ano pa ba yung mga ino-offer nyo na products sa Okay. clinic nyo? Sa clinic namin is meron kaming mga frames and then bawat frames po doon, Miss Joyce, is meron na siyang free eyeglasses, free lens rather, na graded mo na, and then free eye check-up na rin. Ganyan. And So, free consultation. Ano na siya? Package na Yeah, siya? package Oo, na kasi po. yung sa iba may bayad pa eh. Yung iba meron Ang dami pa. pang Check-up. add-ons. So sa'yo, once na nag-avail ng eyeglasses, kasama na lahat. Oo. So pwede mo bang i-share yung mga yung ating product? Okay. So ito po yung sample na frame doon sa Oo. clinic namin. And ito po, meron na po siyang free na lens na kasama na with grade na, and free eye check-up and consultation na rin. Okay. Kasi mahalaga din yun eh, yung consultation and check-up. And then meron din yung after service ba? Yeah, opo. Na like parang, doktora parang di yata Peter, parang bakit ganito yung na-experience ko Yes. while I'm wearing the eyeglasses. Pag disaligned yung frame, lalo na dito sa mga nose pad, nagkukause siya ng headache. Oo. Kasi uneven, hindi siya naka-center focus sa mata mo. So yun, nagkukause siya ng headache. Then, may mga cases kasi, Miss Joyce, na nagpapa-check up sila, napagod yung mata nila. Pagkapagod yung mata mo, possible mataas yung grado na nakukuha. So yung ginagawa ko sa ibang patient, pinapabalik ko talaga, bumalik kayo na nakarest yung eyes nyo para comfortable kayo with the glasses. And doktora, paano mo nalalaman na hindi sila okay na i-check ngayon? Una, Miss Joyce, is tinatanong ko sila, pero minsan yung sinasabi nila, okay lang yung tulog. Pero upon check-up, nung pinapatry ko na sila sa grado, malalim yung Oo, floor. kasi minsan, syempre, andito na ako, i-check up mo na ako. Oo, parang na. So, yung Andito na ako, sige na. sinasabi nila na okay lang yung tulog ko, ginaganyan nila. Pero nakikita ko yun sa check-up. So, kahit anong adjust ko sa grade, walang improvement or hindi pa rin sila comfortable, that's the sign na kulang talaga or hindi yung tulog nila. So, ayun, ang dami kong natutunan. And grabe, ang daming pre-service sa Galaura Eye Clinic. Talagang pumasyal na kayo. And habang tumatagal, parang dumadami yung clients nyo. Mas nakikilala yung Galaura Eye Clinic. Ano yung mo, parang napipil mo na fulfillment? Noon, Miss Joyce, is parang nililimit ko yung self ko to receive patient. Kasi, lalo na pag marami is napapagod. Oo, hindi mo na kaya. Yeah, pero ngayon yung after nung program, yung if willing ka to receive, hindi mo mafe-feel yung pagod. Opo. So parang usually kasi sa mga clinic, may cut-off na hindi na available si doktora. Ganyan. Pero pagod na pala. Pero ngayon, dahil nag-e-enjoy ka, so parang walang limit hanggat kaya mo. Yeah, hanggat kaya. Opo. And bukod doon, sa ginagawa mong changes sa sarili mo, ito yung pagharap sa camera, pagbablog, na parang before hindi mo kaya. Pero ngayon,
Kamusta yung ginagawa mo? Natatawa ako, Miss Joyce, kasi yung mga patient ko, Oo. sinasabihan, Dok, pwede magpa-picture sa'yo. So, hindi ako sanay na gumaganyan sila. Lalo na, doon sila na tayo magpapapicture na maraming patient tapos sobrang haggard ko. Oo. So, ayun, sabi lang din ng husband ko na ano lang, go with the flow lang. It's an opportunity na ma-known ka sa mga tao. Oo. din. And right now, na nag-times 3 times 4, so sobrang bawi na pala. Paldo na. Paldo na. Bawi na pala. Ano yung pinaka parang powerful transformation na masasabi mo sa sarili mo na ang layo mo na sa before na jam? Every time, lalo na pag may mga problema, Oo. tinatanggap ko po, Miss Joycey. And iniisip ko na this is itong problem na to, it is an opportunity to learn something new. Yes, and mapapansin mo, ang matindi talaga nating kalaban sarili natin, Yes, no? tama po. Wala namang nagsabi na hindi mo kaya Yes, no? tayo lang. Diba? Tayo lang. Doktora Jam, dumating ka sa point na nagplato yung sales nyo. Anong ginawa mo para maka-bounce back? Bali yung nangyari, ito po yung before ng mga discovery, mga IAM Plus. Sa akin na part na yon, okay lang kasi nakakabayad ako ng mga bills namin. Break even lang. Yeah, hindi naman siya break even. Hindi na siya tumataas. Yeah, hindi na siya tumataas. So, kaya lang yung husband ko, which is very good in marketing, and then more on business talaga yung mindset niya. Hindi siya satisfied. Yes, kasi siya yung nasa marketing. Yes, oo. So, yun, nag-vlogging kami. So, parang dun kayo nakilala ulit. Opo, oo. Na parang, kasi pag nasa commercial, parang makikita lang pag nadaanan. So, sa vlogging, ay, meron pala dito. Yes. Malapit sa bahay na. Yes po. And then sa mga vlogs namin is, we are giving values, like mga lectures, what is like astigmatism or myopia, yung mga ganong... So, parang ang vlogs nyo is more on informational. Yeah, opo. Oo, na parang pag napanood, ay, kaya pala malabo yung mata ko. Tama. Kasi babad na babad pala ako sa kailangan ko lang pala siyang ipahinga. Yes. Yung natutunan mo ba dito sa mga trainings na na pinag-attenan mo is sobrang laki talaga ba na naging impact sa business? Sobra. Yung sa scarcity mindset. Na yung tinitipid ko yung mga improvements sa clinic. Kasi hindi ko yan nakikita na pwede siya makataas ng sales. Later, nung inalaw ko siya na mag-add tayo ng more lights na pagandihin natin si clinic. So parang dati, parang walang buhay yung clinic. Yes, opo. Tapos para sa akin, okay na yun para tipid tayo. Tapos madilim, walang pintura. So parang, okay, nagkaroon kayo ng renovation dun sa clinic na parang pag pumasok yung client, welcome may sila. impress at mawe-welcome sila. Meron pa ring impact talaga pag hindi presentable, lalo na sa clinic. Yes, Kailangan maliwanag talaga, di ba? Ano yung, di ba, nag-attend ka ng abundance? Ano yung pinaka nami-misunderstood ng mga tao na parang, kumbaga, hindi clear na meron talagang abundant blessing? Pag sinasabi nila ang abundance is pera lang. Pero may ibang forms of abundance kasi abundance sa family, sa love, sa mindset. Ang abundance, ang true abundance is the balance ng health, financial, and the relationship. Doon na makikita mo yung totoong abundance if you allow yourself also to grow. Yeah. So parang before kasi, dahil nga matipid ka, ay, so yung 150,000, pambili na to ng... Huwag na muna, pass na muna. Oo, pass na muna, pambili na to ng mga eyeglasses. Ano ba yung nabivision mo sa Galaura Eye Clinic after 3 to 5 years? Okay. Yung binivision ko is magkaroon talaga ng multiple branches. They need people or yung mga tao, kailangan nila ng
optometrist na kagaya namin, na may compassion, na nagbibigay ng value. So, yun. And I believe hindi magiging successful yung clinic nyo if hindi, kumbaga, hindi ka passionate sa ginagawa mo. And syempre, with the tandem, Yes. perfect tandem ng husband na sobrang supportive. Tama No? po. Kasi, malaking part yun na meron kang katulong na papaano mapapalaki yung business. And andun yung support system na minsan nanghihina, hindi, kaya mo yan. Yeah. Diba? Lumalabas yung mga, actually magaling ka talaga, doktora, hindi ka gagraduate ng 6 years as optometrist kung hindi ka magaling. No? Sa mga nanonood, sa mga listeners natin, ano mapapayo mo sa kanila na kailangan nilang gawin para wag nilang limitahan yung sarili nila? Para sa mga nanonood na maraming doubt, maraming takot, always yan talaga nandyan. Hindi yan mawawala. Pero kung aantayin mo yung sarili mo na maging ready bago mo siya gawin, you are going to be left behind talaga. So why not just do it scared? And then, kung hindi pa siya perfect, just do it. Yeah. And then, ayun, tiwala lang sa sarili. Kasi kung magpapadaig ka sa takot, wala kang mapupugtungan. Yes. Pero kung gagawin mo siya, despite of these fears, makikita mo talaga yung changes sa business mo. And then, makikita mo yung changes mo as a woman. Yes. Ang ganda nung na-share mo. Kasi actually, ayun yung ang ganda nung advice mo na gawin mo lang, do it scared. Kasi hindi mo malalaman na kaya mo pala kung hindi mo susubukan. Yes. Diba? Okay. And, doktora, may bonus question ako. Ayan. Kung kakausapin mo yung younger self mo na kino-compare sa iba, ano yung masasabi mo sa kanya? Na ngayon, nagawa mo naman na maging successful optometrist and successful yung inyong clinic. Ano yung masasabi mo sa younger self mo? Okay. So, sa younger self ko, siguro, Jam, salamat at hindi ka bumitaw. Salamat kasi pinagpatuloy mo kung ano yung pangarap mo, ano yung gusto mo sa buhay. And then, salamat din kasi despite sa mga challenges, you still accept it. Kasi kung hindi mo din na experience itong mga challenges na to, hindi ka rin makakaisip ng better ways how to change it. Yes. Thank you, Dr. Jam, for sharing with us your inspirational story na talaga namang kapupulutan ng aral at pag-asa ng bawat isa. At before katuluyan na magpaalam, baka may gusto ka pang batiin at i-promote. Hi everyone, my name is Doc Jam. I'm the optometrist of Galaura Eye Clinic. Kung gusto nyo pong i-follow yung Facebook page namin, Galaura Eye Clinic. And yung clinic po namin is matatagpuan sa MU Building, Butuan City, Agusan del Norte. And if you want to contact us at 0947-101-2784. So, ayan, sa mga taga-Butuan, pumunta na kayo sa Galaura Eye Clinic. Yes, ma'am. And talagang aalagaan kayo ni Dr. Jam. And sa nanalo sa aming pag-Gcash, abangan nyo na lamang sa aming Ebitalk podcast page. I hope may natutunan kayo at na-inspired kayo, lalo na sa pag-abot ng inyong mga pangarap. Again, my name is Miss Joycey. See you on our next Ebitalk Podcast Season 3. Evitalk Podcast would like to thank the following: Evidence Health Beauty and Skin Essentials, MacJoy E-Commerce Corporation, J. Caprioli Designs, etc., Print Pinas Los Baños, Mugs Photo and Films, Speedway Business Solutions Corp.,
We trade innovation solutions. Hello Eve. Germite Packaging Supplies Trading Incorporated. The Wise Owl Studios. Hisopos Global. Via Juana Distribution. Beauty Co. Miss Seed Beauty Lounge. Skin Amazing. Queen Boss Society. King Boss Club. Gig Sportswear. Manang Aneng, Presyong Kapatid. Komi. D&M Manufacturing Corporation. Yukon Manila. Divine Touch Makeup Artistry. RF Proactive Marketing Global Incorporated. Aura Beauty and Wellness. Above and Beyond Fitness. JPDM Manufacturing Business Solutions Corporation. Harmony and Wellness. Luna AI Systems. Easy Commerce. In partnership with Gutierrez Media Productions. Pinoy Extreme, pasyal tayo.